everyone, my name is Liza Medjid from BSC1A, and today I am going to discuss the difference between computer organization and computer architecture, together through their attributes. First is the computer organization. Computer organization deals and focuses with the software point of view. This one focuses on interaction and operational units, and it also gives overall description of the system and working principles without considering much information. Nakafocus ang computer organization sa software na aspeto ng isang computer. The next one is the computer architecture. Ano nga ba ang computer architecture? Unlike the computer organization, the main focus of computer architecture is on the structure and behavior of a computer. It is more on the hardware aspect of a computer and focuses on how system is implemented. It is more on the designer's point of view. Basically, sa computer architecture, ang focus nito ay sa hardware na aspeto ng isang computer kung paano ito nagawa o naitalaga. So let's jump to the other definition of computer organization. It refers to operational units and their interconnections that realize the architectural specifications. Tumutukoy sa mga unit ng operasyon at kanilang mga interconnection na nagpapakita ng mga spesifikasyon ng arkitektura. Pangalawa, hardware details transparent to programmers. Hindi kinakailangang malaman ng mga programmer ang mga detalye ng hardware. Pangatlo, it involves studying the major functional units of a computer and how they work. Kasangkot sa pag-aaral ng mga pangunahing unit ng pagtatrabaho ng computer at kung paano ito nagtatrabaho. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano nagtatrabaho ang isang computer, kabilang ang mga hardware at software nito at kung paano ito nagiging isang sistema. Now, let's go to the other definitions of computer architecture. Number 1, it is a specification detailing how a set of software and hardware technology standards interact to form a computer system or a platform. Ang arkitektura ng computer ay tumutukoy sa paraan kung paano nagtatrabaho ang mga bahagi ng computer upang bumuo ng isang sistema. It also refers to how a computer system is designed and what technologies it is compatible with. Ito ay naglalarawan kung paano nagtutulungan ang software at hardware upang magamit ng mga gumagamit. After defining and discussing the difference between computer organization and architecture, let us now discuss and let's jump into its attributes. Ano nga ba ang attributes? Attributes means katangian. So first, let us now discuss the attributes of computer organization. Number 1, control signal. Isang pulso o dalas ng kuryente o ilaw na kumakatawan sa isang control command habang ito ay naglalakbay sa isang network, isang computer, channel, or wireless. Number 2, computer, peripheral na interface. Ang peripheral ay isang device na nakakonekta sa isang host computer ngunit hindi bahagi nito. Ang interface naman ay ang punto ng pakikipag-ugnayan sa software o computer hardware o sa mga peripheral na device gaya ng computer monitor o keyboard. Mayroon tayong dalawang klase ng interface or should I say dalawang uri ng interface. Una, mga interface ng hardware. Hardware interface. Ang mga ito ay umiiral sa computing system sa pagitan ng maraming bahagi, gaya ng iba't ibang mga bus, storage, device at iba pang I/O device. Number 2, ang mga software interface naman or software interface ay tumutukoy sa iba't ibang hanay, mga uri ng mga interface sa iba't ibang mga antas. Ang isang operating system ay maaaring mag-interface sa mga piraso ng hardware. And it also includes the memory. Ang memorya ay ang collection ng mga storage unit o device na magkasama. After discussing the katangian or attributes of computer organization, let us now jump into the attributes of computer architecture. Number 1, instruction set, architecture or ISA, ang bahagi ng processor na nakikita ng programmer o compiler writer, nagsisilbing hangganan sa pagitan ng software at hardware. Number 2, data representation or representasyon ng data, tumutukoy sa mga pamamaraang ginagamit sa loob upang kumatawan sa impormasyong naka-inbox sa isang computer. Number 3, mga mekanismo ng I/O, ang komunikasyon sa pagitan ng isang sistema ng pagproproseso ng impormasyon. Addressing techniques, ito ay isang aspeto ng arkitektura ng set ng pagtuturo sa karamihan ng mga
So at this point, we will be proceeding to the structure and function. So let's first define the structure and function. A structure is the way in which components related to each other, meaning it is a part that arranged or connected to each other, while function is the operation of individual components as part of the structure. When we say function, that each part has a round between the whole system. So, for better understanding, I will provide an example in real-life situation using a car. A structure is the arrangement of engine, wheels, and the body. It shows how you fake things. And in function, it describes how the engine powers, the car will move, and the brake stops. So now let's proceed to the next slide, which is still part of the structure and function. So this presentation will our guide to apply the structure and function of a computer system. Just like in computer, there is a basic functions of computer for us to be able to use it and be aware on the computer. I will discuss some structure and function of a computer system. So first is data processing. It refers to the process of collecting and manipulating your data to useful information. From here, we will change raw data into useful information. That is why we call it as a process, meaning may tamang proseso when it comes to manipulating data. The second one is data storage. It refers to the general term for achieving data in electromagnetic or other forms of use by computer or devices. When we say data storage, it's the use for saving data for future use. I know that you are all aware to data storage. Just like our smartphones, we have our own data storage to compile all the files in our cell phones. The third one is the data movement. When we say data movement, a computer must be able to communicate with the outside world. Data must be accessible to devices outside the computer. In the movement, we have transfer data between the computer to other devices, just like the Bluetooth, AirDrop, Share It, and etc. By simply accessing the other devices, we are able to transfer another data to another devices. We have two types of the data movement. First is the peripheral, and the second one is the data communication. When we say peripheral, the best example of this is USB and a printer. When we say data communication, it is referred to the network. And last is the control. When we say control, it is something we need to monitor operation and maintain control of data processing. It is the process of data movement and automated to control computer resources. By this, we are able to manage and monitor all the data processes automatically with the tree structure that we are able to control and operate data by its process. So now, let's proceed to the functional view of von Neumann model. So as you can see in the picture, it has 5 boxes with different arrows where each boxes are connected to each other. So first, the import. The import is the getting information into computer. So it's obvious that when we say input, we are trying to help to enter the data into computer. Example is the keyboard and the mouse. In order for us to enter data and to function the computer, we are able to need some materials which we are able to process entering the data. So number 2 is the output. Getting information out of the computer. So from here, we are able to get the result out
of the input. Example of this is the printer and the monitor. So number 3, the arithmetic logic unit. A unit in a computer which carries out the arithmetic and logical operations. From this, it is the calculations and decisions of a computer. It is a processing the data to have a smooth flow of transaction. So number 4 is the memory. It is the storage of information, data, or program. So from here, we all know that a memory is not new for us. By simply using a memory card, we all know that a memory has a big part on our technology at this generation. And the last will be the control. It makes sure that all the other parts perform their tasks correctly at a correct time. We can see that control unit is effective when it's function well by the category, which is the input, output, the arithmetic logic unit, and the memory. We can conclude that as a process of the function, we have a better and smooth to carries the perform correctly. So in summary, the functional view of von Neumann model is first the input, which is seeing and hearing an information. Number 2 is the output. It speaks the rights of result of an information. Number 3 is the arithmetic logic unit, which brain processing the possible ideas that involve thinking and calculating. Number 4 is the memory. Memory means it is the process of things. It inclined toward remember. Number 5, it is a control unit. A control unit, it is manage the mind of everything and process everything that give us ideas as a product of the input, output, arithmetic logic unit, and the memory. System bus model. So first, what is system bus model? The system bus model is a way to connect the main components of a computer system, such as the CPU, memory, and peripheral devices. It's like a highway that allows these parts to communicate with each other. Sa madaling salita, ang system bus model ay isang paraan para sa mga bahagi ng computer ay makapag-communicate sa isa't isa, tulad ng mga pasilyo at elevator sa opisina. Nagbibigay ito ng isang sentralisadong paraan para sa mga bahagi na makapag-communicate at magpalitan ng information. So now we're going to tackle about the different types of bus model, which is the data bus, address bus, control bus, and the peripheral bus. So first, we're going to tackle the data bus. So what is data bus? The data bus is like a highway for data moving within a computer. It carries the actual information such as numbers, letters, and instructions between different components. Think of it as a conveyor belt that transports packages, which is the data from one place to another. So for instance, kapag nagtatype ka, ang mga letra na tinatype mo ay papunta sa utak ng computer, which is the CPU. Para makarating doon, dadaan muna ito sa isang daanan, which is the data bus sinasabi natin kanina. Pagdating sa CPU, iniimbak ito sa memorya ng computer. So the second one here is the address bus. So ano nga rin ba ang address bus? Ang address bus ay isang paraan para sa CPU na mahanap ang tapang information sa memory. Tulad ng isang postal address, tinutulungan nito na makarating sa tamang lokasyon sa loob ng computer. And the third one is the control bus. Ang control bus ay nag-uutos sa iba't ibang bahagi ng computer kung ano ang gagawin at kailan ito gagawin. Tulad ng isang traffic controller, tinitiyak nito na ang lahat ng bahagi ng computer ay nagtutulungan ng maayos. And the last one is the peripheral bus. Ito naman ay isang daan na nag-uugnay sa utak ng computer, which is the CPU, sa mga panlabas na device tulad ng printer, mouse, at keyboard. Say for instance, kapag gusto mo mag-print ng isang document, ang peripheral bus ay nagdadala ng information mula sa CPU patungo sa printer.
Kapag nag-click ka ng isang pindutan sa mouse, ang peripheral bus ay nagdadala ng information mula sa mouse patungo sa CPU. So, sa madaling salita, ang peripheral bus ay parang highway na nagpapahintulot sa CPU na makipag-ugnayan or makipag-usap sa mga panlabas na device. So, the next one is motherboard. So, what is motherboard? It is a printed circuit board containing the principal components of a computer or other device with connectors into which other circuit boards can be slotted. So, meaning to say, dito nakakabit ang lahat ng mga mahalagang bahagi ng computer tulad ng CPU, memory, at storage. So, for example, ang motherboard ay parang isang bahay kung saan nakatira ang lahat ng bahagi ng computer. Ang CPU ay ang utak, ang memory ay ang talahanayan, at ang storage naman ay ang silid-tulugan. Lahat ng ito ay nakakabit sa motherboard. Ito ang nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng mga bahagi ng computer. So, sa madaling salita, ang motherboard ang pinakamahalagang bahagi ng computer dahil ito ang nagbibigay ng daan sa lahat ng mga bahagi na makipag-usap or makipag-communicate sa isa't isa. So, the first one in motherboard is the North Bridge. Ano nga ba ang North Bridge na sinasabi natin? Ito ay parang isang traffic controller sa loob ng computer. Ang trabaho nito ay mag-ugnay sa CPU, sa memory. Halimbawa, isipin mo na ang CPU ay naglalabas ng mga utos at ang memory ay nag-iimbak ng mga information. Ang North Bridge ay ang tulay na nagpapahintulot sa CPU na maipadala ang mga utos sa memory at makuha ang information mula sa memory. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng front side bus, which is mapapag-aralan natin mamaya, na parang isang highway na nag-uugnay sa CPU at memory. Sa madaling salita, ang North Bridge ay isang mahalagang bahagi ng motherboard na nagsisiguro na maayos na nakipag-usap ang CPU at memory. So, ito na yung sinasabi ko kanina ng FSB, which is the front side bus. Ang FSB ay isang mahalagang bahagi ng computer na nagsisiguro na maayos at mabilis na nakikipag-usap ang CPU at memory. So, the second one is the South Bridge. Ano nga rin ba ang South Bridge na sinasabi natin? Ito ay parang isang katulong ng North Bridge. Pareho silang bahagi ng core logic chipset sa motherboard ng isang computer. Ang North Bridge, tulad ng napag-usapin natin kanina, ay responsable sa pag-uugnay sa CPU sa memory. Samantala, ang South Bridge naman ay tumitingin sa mga mas mabagal na bahagi ng computer tulad ng I/O devices tulad ng keyboard, mouse, printer, storage devices tulad ng hard drive at optical drive, peripheral controllers tulad ng network card and sound card. So, sa madaling salita, ang South Bridge ay parang traffic controller para sa mga mas mabagal na kalsada sa loob ng computer, habang ang North Bridge ay ang nag-uugnay sa CPU sa memory. Ang South Bridge naman ay nag-uugnay sa CPU sa mga panlabas na device. So, masasabi natin na ang North Bridge ay parang ang utak at ang South Bridge naman ay ang parang kamay ng computer. So, pareho silang mahalaga para sa maayos na paggana ng computer. So, we have the last part of the motherboard, which is the system bus. Ito naman ay parang isang malaking highway sa loob ng computer. Ito ang daan na ginagamit ng CPU para makipag-usap sa memory. It is a pathway composed of cables and connectors used to carry data between a computer, microprocessor, and the main memory. Ito ay nagsasabi na ang system bus ay binubuo ng mga kable at connector na nagdadala ng data mula sa CPU patungo sa memory at vice versa. So, it related to omnibus. Ang omnibus ay isang malaking sasakyan na nagdadala ng maraming tao. So, ang system bus ay parang omnibus rin dahil nagdadala ito ng maraming uri ng data sa loob ng computer. So, the last one is the communication system between components. Ito ay nagsasabi na ang system bus ay isang sistema ng komunikasyon na nagpapahintulot sa iba't ibang bahagi ng computer na makipag-usap sa isa't isa. So, sa madaling salita,
Ang system bus ay isang mahalagang bahagi ng computer na nagsisiguro na maayos at mabilis na nakikipag-usap ang CPU sa memory at sa iba pang bahagi ng computer. So, ang system bus ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Ito ay ang control bus, address bus, at ang data bus. So, una, ang control bus. Isipin mo ito na bilang isang traffic signal sa loob ng computer. Ito ang nagbibigay ng mga utos sa iba't ibang bahagi ng computer, tulad ng pagsasabi sa CPU kung kailan magsisimula o magtatapos ang isang operation. So, number 2 is the address bus. Ito naman ay ang parang mga address sa loob ng computer. Ginagamit ito para tukuyin ang eksaktong lokasyon ng data sa memory. Halimbawa, kung gusto ng CPU na makuha ang data mula sa isang particular na lokasyon sa memory, gagamitin nito ang address bus para tukuyin ang eksaktong address. And the last one is the data bus. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ito ang daan na ginagamit para magpadala ng data sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng computer. So for instance, kapag ang CPU ay nagpapadala ng data sa memory, gagamitin nito ang data bus para ilipat ang data. So sa madaling salita, ang control bus ay nagbibigay ng utos, ang address bus ay nagbibigay ng lokasyon, at ang data bus ay nagdadala ng data. Sama-sama ang tatlong ito nagsisiguro na maayos na nagkipag-usap ang iba't ibang bahagi ng computer. Ayan, so good morning po sa ating lahat. I am Mayumi Silovena from BSE 1A, and today we will tackle about the digital components and the data representation of a computer. So now, allow me to discuss the first topic, which is the digital components. Ang unang components po natin ay ang transistor. Now, ano nga bang tinatawag na transistor at bakit ito mahalaga? Ang transistor ay isang maliit na electronic device na kung saan kaya nitong i-control ang daloy ng kuryente. Maaari itong magsara or mag-off, o maaari ring magbukas or on. Kaya nagagamit ito bilang isang switch or amplifier sa mga electronic circuits. Now, bakit nga ba pinalitan ng transistor ang vacuum tubes? Bago pa man kasi maimbento ang transistor, ang mga computer noon ay gumagamit ng tinatawag nating vacuum tubes upang makapagproseso ng impormasyon. Pero may mga ilang problema sa vacuum tubes. Una-una dito ay ito ay malalaki at mabibigat. Noong 1940s, ang mga unang computer ay kasing laki ng isang kwarto dahil sa dami ng vacuum tubes. Pangalawa ay mabilis itong uminit. Kapag namang gumagamit tayo ng mga vacuum tubes noon, ito ay naglalabas ng sobrang init kaya madali itong masira. Pangatlo ay mahal ito at madaling masira. Dahil ito ay gawa sa glass at may filament sa loob, madali itong masira at kailangang palitan agad. So noong 1947, naimbento ang transistor ni na William Shockley, John Burdeen at Walter Brattain sa Bell Labs. Dahil dito naging posible ang mas maliit, mas matibay at mas mura at mas efficient na computers. Now, ano nga ba ang ginagawa ng isang transistor? Una na po dito ay itong nagsisilbing switch. Nakokontrol nito kung kailan dadaloy ang kuryente, mapa-on man yan or off. Ito ang batayan ng binary system sa computers. Which means, the symbol of 1 is on and the symbol of 0 is off. Pangalawa po ay nagsisilbi itong amplifier. Pinapalaki nitong may hinang signal or pinapalakas. Kaya ginagamit ito sa mga radyo, sa mga mikropono at iba pang devices. Dahil sa transistor, naging posible ang mga modernong gadget tulad ng smartphones, laptops at microchips. Pangalawa naman po na digital components ay ang microelectronics. Ang microelectronics, ito ay isang bagay or isang sangay ng electronics na nakatuon sa paggawa ng maliliit na electronic circuits gamit ang semiconductor materials tulad ng silicon o isang uri ng buhangin. Ano naman ang nilalaman ng isang computer?
Ang isang computer ay may tatlong pinakamahalagang bahagi. Una na po dito ay ang logic gates. Ito ay maliliit na circuits na kumokontrol sa pagproseso ng data. Pangalawa ay ang memory cells na kung saan ito ang nag-iimbak ng impormasyon. Pangatlo naman po ay ang interconnections or mga wiring na nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng computers. So dahil sa microelectronics, nagagawa nating pagsamasamahin ng milyong-milyong transistor sa iisang silicon or iisang maliit na silicon chips. Kaya nagkakaroon ng mas maliit pero mas makapangyarihan na computers. Ano naman po ang levels of integration? Ano naman po ang levels of integration? So, sa paglipas ng panahon, dumami ang mga transistor na kayang ilagay sa isang integrated circuit or IC. Ang IC ay isang maliit na chip na may maraming transistor at logic gates. Narito ang iba't ibang levels of integration o dami ng gates sa isang chip. Una na po dito ay ang SSI or ang small scale integration. Meron itong 10 to 100 logic gates na karaniwang ginagamit sa unang electronic calculators. Pangalawa naman po ay ang MSI or medium scale integration na may 100 to 1,000 logic gates ginagamit sa mga microprocessors. Pangatlo is LSI or large scale integration na may 1,000 to 10,000 logic gates na ginagamit sa mga unang personal computer. VLSI or Very Large Scale Integration na may 10,000 pataas na logic gates na ginagamit naman sa mga modernong processors tulad ng Intel at AMD. Sa madaling salita, habang lumalaki ang integration level, mas maraming transistor ang nailalagay sa isang chip, kaya mas mabilis at mas makapangyarihan na naman ang mga computers. So, paano naman nire-represent ang data sa computer? Ang isang computer ay hindi nakakaintindi ng letra, ng numero o salita gaya ng ginagawa ng tao. Sa halip, lahat ng impormasyon ay kailangang i-convert o kailangang isalin sa binary form, mga zeros at first or ones. Now, ano ang binary system? Ang binary system ay wika ng computers or isang wika na computers. Sa sistemang ito, tanging dalawang numero lamang ang ginagamit upang ipakita ang lahat ng impormasyon. Ito ay ang 0 at 1. Halimbawa, ang letrang A ay kinakatawan bilang sa decimal ay base 10 or 65. At sa hexadecimal naman, base 16 or 41. Sa binary, base 2 or 01000001. Ang bawat letra, numero at simbolo na ginagamit natin ay kailangang i-convert sa binary code upang maunawaan ng computer. Ito naman, dumako naman po tayo sa mga karaniwang coding system para sa data representation. So, unang-una na po dito ay ang SC or ASCII or American Standard Code of Information Interchange. Ito yung pinakapangkaraniwang ginagamit sa personal computers. So, gumagamit ito ng 7-bit binary code para sa bawat character or 128 possible na symbols. Halimbawa po nito is yung letter A, which is 65 in decimal and 0100 0001 naman sa binary. Ang letter B naman is 66 in decimal. So, 01000010 naman ito sa binary. Pangalawa po is the ABCDIC or the Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Ginagamit ng IBM sa kanilang malalaking computers or mainframes. 8-bit binary code naman po ito or 256 symbol. Halimbawa naman po nito ay yung letter A is equal to C1 sa hex at sa binary naman ito ay 11000001. Hindi na ito gaanong ginagamit ngayon dahil pinalitan na ito ng ASCII. So pangatlo naman po dito ay ang BCD or Binary Coded Decimal.
So ito ay ginagamit para i-convert ang mga numerong decimal or ang mga number decimal sa binary. 4 na bit code kada numero from 0 to 9. Halimbawa, ang 43 sa decimal is equal to 01000011 sa binary. Karaniwang ginagamit sa BIOS or BIOS ng computers upang iimbak ang petsa at oras, time or date. So in conclusion, ang transistor ang pinakamahalagang imbensyon sa electronics dahil ito ang bumubuo sa lahat ng digital devices ngayon. Dahil sa microelectronics, nagagawa nating pagsamahin ng milyong-milyong transistor sa maliit na chip lamang. Ang data sa computers ay hindi letra o numero, kundi mga 0 at 1 sa binary form. So, ang iba't ibang coding system tulad ng ASCII, EBCDIC, at BCD ang ginagamit upang isalin ng impormasyon sa binary na nauunawaan or mauunawaan ng computer. Sa madaling salita, kung walang transistor, walang computers. At kung walang binary, hindi maiintindihan ng mga computers ang mga data. So, I hope may natutunan po tayo and yun lamang. Thank you po sa ating lahat. Good day everyone, I am Angela Gracia Asuncion and I will be discussing the 4 types of number system. The first one is decimal system. It is commonly used by humans for counting. We use decimal system in our everyday lives, such as counting, basic arithmetic, counting money, ingredients, or listing items. The decimal system uses Arabic numerals, which is 0 to 9. And the decimal system has the base of 10, which means the decimal system contains 10 digits, including the 0. The second one is the binary system. It is used in digital computers. The binary system, it is found in our computer kapag sa mga files natin, it contains binary system. And second one, it operates in 2 states, on and off and positive or negative. The binary system uses 2 states, which is the 0 and 1. These 2 symbols represents binary. Kapag 0 is off and then 1 is represented by on. And I will be discussing the purpose of these 2 symbols later on. And the binary system, from the word binary, the base of it is 2. The third one is the octal system. It's shorthand for replacing groups of binary digits using sets of 3. Compared sa binary, ang octal system, pinapaikli niya. It replaced the groups of binary digits using the sets of 3, which means hinihiwalay niya yung binary into 3. For example, this is an example of binary, 110010. Can be grouped as 110 and 010. Ito yung magiging result kapag pinaghiwalay na natin sila into 3. At ang equivalent ng 110 sa octal system natin is magiging 6. And the 010, ang equivalent is magiging 2 in the octal system. It reduces the number of digits required in representing any number. For example, in our example in this one, mas pinaiksi niya. Kung dati, sobrang dami yung digits niya, nung siya sa octal, naging 6 and 2 na lamang siya. The octal system uses the symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ang ginagamit ng octal system. It doesn't use number 8. The octal system has the base of 8, which means 8 digits. Kung bibilangin natin yung 0 hanggang 7, it would result on 8, which is the octal system. Number 4, hexadecimal system. It is the simplest method of expressing binary numerals using the sets of 4. Kung i-compare natin siya sa octal system, gumagamit ang octal ng 3 sets of 3. Sa hexadecimal naman, gumagamit siya ng sets of 4. It is the rule of the hexadecimal to separate the binary numerals into the sets of 4. Hexadecimal is the combination of 10 numbers and 6 alphabets. Ang hexadecimal, hindi rin siya gumagamit ng 10.
because 10 represents as letter A, and 11 represents as letter B, which will be discussed later on. And hexadecimal, from the word hexa, it is the base is 16. And that is the 4 types of number system. Conversion from one number system to another. The decimal, which has 10 digits from 0 to 9, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw, which is number 0 to 16, and so on and so forth. Another is the binary. It only uses 2 numbers, which is the 0 and 1. Para naman sa octal, it uses 8 digits, including the 0. Mapapansin natin dito sa octal, hindi siya gumamit ng number 8. At kung mapapansin din natin siya, 10 to 17, wala siyang number 18, naging 20 na siya agad. That is octal system. For the hexadecimal naman, 0 to 9, which has 10 digits. And ang number 10 ng hexadecimal is represented by letter A. And sa decimal naman ng number 16, sa hexadecimal siya ay number 10. It is very important na maging familiarized tayo dito sa table ng conversion of the decimal, binary, octal, and hexadecimal. For example, the decimal number 9, if it is written in binary, magiging 1001 siya. And the decimal 9 can be written in octal as 11, at sa hexadecimal nagiging 9 siya. Kapag na-familiarize natin itong decimal, binary, octal, and hexadecimal na table, mas mapapadali na natin silang i-translate. For example, the decimal is, you can translate it easily into binary, the binary to octal, octal to hexadecimal. Another example, the decimal 14 can be translated into binary by 1110. And another is, it can be translated also into octal as 16. And the number 14 can also be translated as letter E into hexadecimal. And that is the conversion from one number system to another. In order to in-depth your knowledge about binary, I will be discussing how decimal can be translated to binary. As I have said earlier, binary has 2 numbers, which is 0 and 1. 0 represented as off, 1 represented as on. For example, dito sa table na to, we want to translate the decimal number 10 into binary. Paano nga ba nakuha tong 1010? First step is gumawa tayo ng table, which is the 1. Mag-start tayo sa 1. I-multiply natin siya into 2 kasi nga binary. 1 times 2 result in 2. 2 multiplied by 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. 16 times 2 is 32. And 32 times 2 is 64. Ngayon, based dito sa first row, alin dito yung pwede nating i-add in order to get the number 10? Kung i-add natin itong 8 and 2, it will result in 10. Kung kaya't, kailangan natin i-on yung number 8. Kaya lalagyan natin siya ng 1. And dito naman, kailangan natin i-on yung number 2. Kaya lalagyan natin siya ng 1. At yung 4 and 1, hindi naman natin siya kailangan. So, i-off natin siya, which is 0. Sa binary, ang 1, yun lang yung i-add mo. Parang, kumbaga, ito yung palatandaan na i-add mo yung number. Katulad nito, inon natin yung number 8 and inon din natin yung number 2, which results in 10. 8 plus 2 is 10. Pinatay natin yung 4, pinatay din natin si 1 kasi hindi naman natin sila kailangan. Si 8 at 2 lang yung kailangan. That's why it results on 1010. So the binary of 10 is 1010. Another example is this, 15. The decimal 15, we will translate it into binary. The first step, gumawa ulit ng table, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ngayon, dito sa mga numbers na to, maghahanap tayo ng pwedeng i-add na magre-result siya into 15.
Kung pinag-add natin tong 8, 4, and 2, and 1, ang magiging results niya ay 15. So, anong gagawin natin? Kailangan natin siyang i-on. Kapag i-on, means, kapag naka-on siya, i-add natin siya. Pag off, wala. Kumbaga, 0 lang siya. Kung in-on natin si 8, 4, 2, 1, nagiging 15. Kaya kailangan natin siyang sulat as 1, 1, 1, 1. I-check natin kung tama. 15, ang binary niya is 111, which is correct. The technique here, kapag 1, which means on, addition. Kapag 0, off, kumbaga wala. Wala kang gagawin doon kasi nga nakapatay eh. And that's how you translate decimal into binary. Next topic is number system conversion. Number 1, decimal to binary. Lagi nating tatandaan, when we say binary, it is number 2. Kapag decimal naman, it is always number 10. Ang base nito ay 10, ang base naman ng binary is 2. For example, 74 base 10, i-convert natin siya into binary. Paano nga ba nakuha to? Yung 74, i-divide natin siya by 2, kasi ang kinukuha natin is binary. 74 divided by 2 is 37, and the remainder of it is 0. 37 divided by 2 is 18. The remainder of it is 1. 18 divided by 2 is 9. Remainder is 0. 9 divided by 2 is 4, and the remainder is 1. 4 divided by 2 is 2. Remainder is 0. Paulit-ulit lang yan i-divide hanggang sa makarating ka sa 0. Ngayon, isusulat natin siya pa. Itong remainder ang pinakakailangan natin. Ito yung binary, yung mga remainder niya. Hindi natin kailangan yung 37, 18, 9, 4, 2, and so on and so forth. Ang kailangan lang natin is itong 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ang pagsulat nito ay from bottom to top, which results in 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. And don't forget to write the 2, which signifies na binary siya. And that's how you get decimal to binary. Number 2, decimal to octal. Kapag decimal, lagi siyang may base ng 10. At kapag octal naman, lagi siyang may base ng 8. Pareho lang din sila ng binary, yung process. Pero ang pinagkaiba lang nila, kapag octal, is i-divide natin siya sa 8. Kapag binary, i-divide natin siya into 2. Just like this, 74 base 10, i-convert natin siya into octal. 74 divided by 8 is 9, remainder is 2. 9 divided by 8 equals to 1, remainder 1. 1 divided by 9 is 0, and the remainder is 1. Hanggang sa makarating ka sa 0. Ang pagsulat nito is ganun din. From bottom to top, which is 1, 1, 2, 1, 1, 2, and the base of it is 8. That's how you convert decimal to octal. The third one is decimal to hexadecimal. Hexadecimal is always ang base nitong hexadecimal is 16. Pareho din sila ng steps sa binary and octal. Ang pinagkaiba lang ulit nila is yung i-divide mo. Kung sa binary is 2, sa octal is 8, sa hexadecimal naman is i-divide natin siya in 16. Like 74 divided by 16 is 4. Ang remainder niya ay 10. Diba sa table kanina, sa hexadecimal wala siyang 10 kasi ang 10 is represent siya ng letter A. Kaya instead na 10 ang susulat natin, gagawin natin siyang letter A. 16 divided by 4 is equals to 0. And the remainder of it is 4. Ang pagsulat din ulit is from bottom to top. Kaya mauna yung number 4. Susunod natin is letter A. Kaya natin hindi sinulat yung number 10. Kasi sa rule ng hexadecimal, walang number 10. Ang number 10 doon, ang decimal niya is 20. Pero ang nagre-represent talaga sa 10 is the letter A. Kaya letter A yung nakalagay. And don't forget to write the base of it, which is 16. So, 74 base 10 from decimal. Kapag sa hexadecimal, magiging 4A base of 16. So, that is how you translate decimal to hexadecimal.
Now we're going to convert binary, octal, and hexadecimal to decimal. Number 1, binary to decimal. As I have said earlier, ang rules na pagsulat ng binary is from bottom to top. Kaya yung 1 nandito siya. 0, 0, 1, hanggang sa dulo. Ito yung mga given. Then, kinopya lamang siya dito. Kapag sa binary, hindi laging nawawala yung 2. Kaya dapat i-multiply natin siya into 2. At yung mga rays nila dito, it indicates their position para mas accurate sila i-convert into binary. Kaya lagi dapat siyang mayroong rays which is 0, 1, hanggang kung ilang digits siya. 2 raised to 0 which results in 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64. Then, kinopya ulit yung given. Then, i-multiply na natin siya kasi tapos na yung mga exponent niya. 0 multiplied by 1 is 0, 1 times 2 is 2, 0 times 4 is 0, and 1 multiplied by 8 is 8. 0 times 16 is 0, 0 times 32 is 0, 1 multiplied by 64 is 64. Which results, kapag pinag-add natin lahat to, nagre-result siya sa 74. At ayun yung nagiging decimal natin. Kung dati ito yung binary, sa decimal nagiging 74 siya. 74 base 10. Kung kaya't nakuha natin yung 74 dahil pinag-add natin silang lahat. The second one is converting octal to decimal. Same rules pa din siya sa pagsulat. From bottom to top. 112 is nasusulat siya dito sa first column 112. And then, kung i-convert na natin siya, kakopyahin ulit natin siya. Pero sa octal, i-multiply natin siya sa 8. Unlike kanina sa binary na nagiging number 2 siya kasi binary. Sa octal, 8 ang gagamitin natin. Multiply natin siya sa 8. Then, don't forget this exponent kasi ito yung nagsasabi yung mga position nila. 0, 1, 2. The first one na gagawin is i-multiply muna natin itong mga exponential nila. 8 raised to 0 is 1. 8 raised to 1 is 8. 8 raised to 2 is 64. After getting their answers, i-multiply na natin sila. 2 multiplied by 1 is 2. 1 multiplied by 8 is 8. 1 multiplied by 64 is 64. Then, i-add ulit natin siya parang kanina lang, which results in 74. And dahil decimal siya, ang base natin ay 10. 112 base 8, sa decimal ay magiging 74 siya, base of 10. And that's how you get octal to decimal. The last one is converting hexadecimal to decimal. Sa hexadecimal, as we can see, itong number 16, ang kanyang base ay 16. Hexadecimal 4a base of 16, i-convert natin siya into decimal. Katulad ulit ng rules, from bottom to top ulit siya. 4, kaya siya nandyan, a, which represents, ang equivalent niya is 10. And i-multiply na natin siya to 16. 4 times 16, yung a magiging 10 siya, kaya kukopyahin lang natin yung 10, i-multiply natin siya to 16. Kasi nga, hexadecimal. Unlike kanina sa octal na 8 and sa binary is 2. 4 times 60. Ang next natin gagawin is the exponential. Kailangan natin ito for their position. 16 raised to 0 is equivalent by 1. 16 raised to 1 is 16. After getting this, kakopyahin na lamang natin itong mga given. 10 multiplied by 1 is 10. 4 multiplied by 16 is 64. Which gives us total of 74. Kapag nakuha natin yung total, then it is the decimal, 74, and don't forget the base, which is 10. So this is how you get a hexadecimal to decimal. Now we're going to convert binary to octal or hexadecimal. The first one is binary to octal. As we can see, it is an example of binary because of the presence of 1 and 0, and also the presence of the base 2. Now, i-convert natin siya into octal.
Ngayon, paano ba nakuha yung 112 with a base of 8? Kanina, based sa definition, ang binary kapag i-convert natin siya sa octal ay isa-separate natin sila by 3 digits. And as we can see dito sa given, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 7 digits. Kung isa-separate natin sila sa tatlo, itong 0, 10, then 0, 0, 1. Mapapansin natin na kulang yung 1. Kaya, based on their rules, kailangan natin siyang i-fill in with zeros to the left of the first digit para makumpleto yung groupings. Kasi nga, kapag nagka-convert tayo ng binary to octal, kailangan natin siyang i-separate by 3 digits. So, kung kulang, kailangan natin siyang mag-add ng 0. As we can see dito, nag-add ako ng 0 to complete the groupings. Ngayon naman, 0, 0, 1. I-convert na natin siya to decimal. Based dito sa table natin, 0, 0, 1. Ano ba yung decimal niya? As we can see is 1. Kaya, sinulat yung 1. Another, itong 0, 0, 1, ano yung decimal niya? 1 din. And then the 0, 10, ano yung decimal niya? Which is 2. Kung kaya't nakuha yung 112 with a base of 8. That's how you get binary to octal. Now we're going to convert binary to hexadecimal. Ang pinagkaiba ng hexadecimal to octal, kung sa octal kanina, we separate the digits using 3. Pero sa hexadecimal, we separate the numbers in 4 digits. For example, this is binary. Kailangan natin siyang i-separate into 4 digits. 1, 2, 3, 4. Kung mapapansin natin siya, kulang ito. At katulad nga dun sa rules, kapag kulang, kailangan natin siyang i-fill in ng 0. Then, ang pagsulat nito is kakopyahin lang. But still, kailangan natin ilagay ang 0 to complete the groupings. Now, in converting, kailangan natin siyang i-disregard yung 0. For example, ito, 100. Ano yung equivalent ng 100, ano yung equivalent niya? Which is, kung makita natin dito ay sa hexadecimal, nagiging 4 siya, which is this. Then, 1010, ang kanyang equivalent is 10. Which is A. Katulad nga doon sa sinabi ko kanina, na sa hexadecimal, hindi siya nagsusulat ng 10 kasi nire-represent siya ng letter A. So, instead na isulat natin ng 410, isusulat natin siya as 4A base of 16. And that's how you convert binary to hexadecimal. Now, we are going to convert octal to binary. Dito sa given, ito yung octal. Makikita naman natin na it has a base of 8, so it means isa siyang octal. Ika-convert natin siya into binary. Ang pagsulat din is kakopyahin lang 112. Now, ito, ika-convert natin yung each number into binary. So, it's very important na maging familiarized tayo dun sa table kanina para mas mapabilis natin yung pag-convert. Sa 1, kapag ika-convert natin siya into binary, magiging 001 siya. And same sila nito katabi niya. For 2 naman, 010 ang kanyang binary. So, ganun lang kadali. Ito na agad yung results niya. But still, don't forget to write the base of 2 para maging binary siya. And that's how you get octal to binary. The last one is converting hexadecimal to binary. This given is hexadecimal because of the presence of the number 16. Now we will convert it into binary. The 4A16, ang A, alam naman natin na ang A is, ang nire-represent niya is number 10. So, isusulat natin siya 4A and then 10. Ngayon, ang rule sa hexadecimal, diba, is separate natin siya into 4 digits. Kaya, kailangan ng ganyan. Kung mapapansin natin yung 4, ang equivalent niya is 100 lang. Kung yan lang dapat. And then yung number 10, ang equivalent niya naman is 1010. So, complete to.
And then, mapapansin natin na kulang siya. Based nga sa rule sa hexadecimal, we needed to separate them using the 4 digits. At katulad din sa another rule, is kailangang i-fill in to complete the group. So, we fill in another 0 to complete the groupings. Now, kapag nakuha na natin to, 0, 100, 10, 10, ito na yung tamang sagot. But, we don't need to naisulat itong 0. Okay lang na ito na lang yung isulat, which is 110, 10. So, that's how you get the hexadecimal to binary. And that's all, classmates, and we hope you all learned a lot from our discussion. Happy learning!